But not the least, Sag. This is a Sagittarius Sun, Moon, Rising, and Venus collective reading for the month of March. For your personal reading, kindly send me a direct message. Kamusta mga Sagis? Kamusta mga Sag? Let's see kung anong meron. Anong bago para sa ating mga Sag? Sagittarius energy, please. Collective energy ng mga Sag. Collective energy ng mga Sag. Collective energy ng mga Sag. Reminder, ang nag-iisang account ng Mystic Siren ay kay Angeles 11. Any messages coming from a different account, hindi po ako yan. Mag-ingat sa scammer. Sag. Mapagbigay, mapagmahal lahat ng kaya mong ibigay sa mga taong mahal mo, pag-unawa, time, effort, nandyan ka lang naman para sa kanila. But may mga taong nasaktan ka and willing ka namang magbigay ng second chance. But this time around, you're being very discerning and observant kung nagkamali lang or inaabuso ka ng mga tao na to. Love, family, relationship, kaibigan, kung sino man yung mga nakapaligid sa'yo. You feel so triggered ng mga bagay na nangyari in the past. Alam mo, maraming taong nakasakit sa'yo pero sabi mo, sige, benefit of the doubt. Baka naman nagkamali lang. Nagkaroon ng paulit-ulit na betrayal, nagkaroon ng sadness para sa'yo. At some point, sabi ng feminine, parang nakakapagod. You feel like parang gusto mong mapag-isa. May mga situation sa buhay mo na parang sabi mo, mas okay na nga mag-isa. Pagdating sa negosyo, parang mas gusto mong mag-isa. Pagdating sa buhay, parang mas productive ka pag mag-isa. Napapagod yung feminine sa connection na to. But I feel, sabi ng feminine, parang, alright, throwing the white towel na lahat ng tao at sitwasyon na toxic lang at nahihirapan si feminine, itatapon niya sa basurahan. Okay. There's a masculine in this connection na gusto ng victory with the feminine. Marami din siyang inaayos about sarili niya, personal growth. I feel nagkaroon ng on and off sa connection na to, away-bate. But right now, you're trying to fix things, to mend things, and wala akong masyadong nakikitang maayos na plano. Sabi ng feminine, kung hindi naman buo yung pagbabalik ng masculine, thank you na lang. She doesn't want any half-hearted promises. Pagod na siya. Marami ding inaayos ang feminine sa connection na to tungkol sa kaperahan, kabuhayan. Ganon din naman si masculine, no? The reason for the reading is, sabi ni feminine, marami siyang inaayos, kaperahan, kabuhayan, with the Queen of Pentacles. Sabi niya, parang masyado siyang naging masaya sa blessing in the past, naging masyadong magastos. Right now, nagkakaroon ng replanning, paano ba talaga yung, to take care of, yung mga hard-earned blessings. This time around, mag-iipon na, bibili na lang yung mga kailangan, hindi na masyadong magastos. Because parang naranasan mo na parang nagkaroon ng drought, pagdating sa financial blessings. For some of you, inaayos din ang pagsasama, kasal. Sabi ni feminine, tinatanggal na rin niya yung expectations about this relationship. Basta focus na lang siya sa sarili niya, sa mga financial manifestations. I feel napakarami mong pinagdaanan in the past, especially sa side ng feminine. Pero sabi mo, naka-recover ka na ng strength, kaya yan. But this time, sabi mo, you feel so drained about mga taong nakapaligid sa'yo at pipiliin mo na lang kung sinong papakisamahan, uunawain, at ikikip na, kaibigan or close contact sa'yo. So, meron kang prayers and manifestations. Ano ba talaga yung mga dapat gawin? Because right now, hot and cold ka pagdating sa relationship, love and money. Na parang tama ba talaga to? O mas okay na mag-focus ka muna sa sarili mo? Tama ba tong trabaho na to? Or mag-a-apply ka sa iba? Tama ba to? O magninegosyo ka na? Meron ka rin hinihintay na offer. Okay, pagdating sa trabaho, may hinihintay ka mas magandang offer na alam mong magbibigay ng better opportunity sa'yo. Meron ka rin hinihintay na pangako from your person para magkaroon na ng mas solid, na
relationship, you and your person. Right now, parang tinatamaan ka ng insecurities. Kaya mo ba yan? Marireach mo ba yung goals mo? Naging mabuti ka rin bang nanay, tatay? Naging mabuti ka bang partner? This is more about introspection. And I feel, alam mo, napaka-healthy nun na ikaw mismo marunong kang mag-self-check. Naging mabuti ka bang kaibigan? Naging mabuti ka bang anak, nanay, whatever? Kaibigan, naging mabuti ka bang empleyado? Naging mabuti ka bang boss? But for some of you, the feminine feels so insecure right now because merong trust issues about the relationship. Meron ka ring mga health goals na mag-diet, mag-beauty routine, pero alam mo, ikaw din yung tamad eh. Gawin mo kasi, mag-diet ka, magpaganda ka, huwag kang tamad na parang, nakakapagod naman, lalagay ko ba tong mask na to, pagod na ako. Mag-dedicate ka na ng 30 minutes na beauty routine mo sa gabi. Kasi parang parang, I don't feel beautiful, blah, blah, blah. Pero ikaw din naman yung hindi nagbibigay ng effort. Parang, alam mo yun, para dun sa confidence na gusto mo. Gawin mo. Okay? But, for some of you, nagdadala ng insecurities ang trust issues, no? For some of you, nangyari na to in the past, na nagkaroon ng trust issues, third party sa relationship, na you're comparing yourself na ano bang nakita nung partner mo dun sa babae na yon? Bakit niya nagustuhan? Ba't niya pinatulan? Ba't niya niligawan? Ba't hindi niya nakalimutan? At sobrang na-hurt ka sa sitwasyon na to. Hindi ka pa nakaka-move forward. But your person, sabi ng person mo, ayusin nyo na to, wag na kayo mag-away, wala naman yun, kalimutan mo yan, hindi na naman daw niya kinakausap, wag na daw kayong mag-away. Meron ka mga doubts, paano mo ba makukuha yung mga manifestations mo about finances, paano ka makakaipon, paano mo mabibili tong kotse, bahay, alahas na gusto mo, kung ano man, mga gusto mong ipundar. Iniisip mo rin kung worth it ba na kumapit sa relasyon na to, natatakot ka na sa betrayal, no? I feel sobra-sobra yung trauma na binigay sa'yo ng, for some of you, nung betrayal na to. Okay, but focus sa kabuhayan, kaperahan. Meron ka mga manifestations about financial success na maaaring magkaroon ng mga delays. Puro pera to, ha? Hindi ko sinasabing walang darating na pera, meron naman. Pero alam mo, ito na yung mga pambayad ng bills. And ingat lang sa paggastos kasi parang you save for the rainy days. Hindi ito yung perfect time for you na mag-splurge at to treat yourself. This is the time for you to save for the rainy days. Huwag padalos-dalos sa gastos. Lalo na yung may mga anak. It feels like kung ano man yung malaking gastos kasi para sa anak. Like tuition, educational plan, medical bills, mga binabayaran, kung ano man. Meron talagang healing na kailangan mangyari dito. For some of you, the feminine feels like parang kailangan niyang i-push yung sarili niya sa limits because hindi niya maramdaman, for some of you, hindi niya maramdaman na ganun ka-reliable yung masculine. Parang sabi ng feminine, kung gusto niyang maabot itong mga gusto niyang investment, mga gusto niyang bilhin, yung mga pampa-beauty, kailangan niyang magsipag kasi parang I can buy myself flowers peg. Alright? I'm with you on that, feminine. Okay? Minsan kasi may mga pinagdadaanan lang naman talaga. Okay? But for now, wala akong nakikitang hiwalay. Kakapit kayo sa connection. May mga bagay na ayusin. Mag-focus sa finances. Maraming gastos. Lalo na yung may umaasang nanay, anak sa inyo. Pagdating sa relasyon, pag-usapang mabuti at putulin ang mga issues na nagdadala ng trust issues. Commit to doing what's right para tuloy-tuloy na yung transformation ng relationship na to. Okie-dokie. So, and that would be the Sagittarius reading for the month of March. See you again in a few days for your bonus reading and hopefully makagawa kayo ng mga tamang desisyon para sa iyo at para sa mga mahal nyo sa buhay. Alrighty? Bye-bye, Sag!
Massage.